Ang dami na nga nating narinig na malungkot na istorya ngayong pandemya. Bukod sa mga kamag-anak o kaibigan nating nagka-COVID-19, marami rin nawalan ng trabaho o nagsara yung negosyo. Pero hindi naman lahat negative. Meron din namang mga istoryang nakaka-inspire dahil nakuha nilang magtagumpay sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Isa na dyan ang istorya ni Frederick Magdaluyo Fructuoso o mas kilala bilang ang artistang si Eric Fructuoso. Kung lumaki ka noong 90s, imposibleng hindi ka pamilyar kay Eric na 1/3 ng grupong The Guapings kasama sina Mark Anthony Fernandez at Jo Marie Iliana. Pero maraming hindi nakakaalam na rider pala itong si Eric. Nagsimula siya noong teenager. Pahiram-hiram muna ng motor sa mga kaibigan hanggang sa nagkaroon na siya ng sariling big bike. After nun, I tried buying a bike. I used to live with my parents pa, ayun ang mom ko. So lumayas ako. Hindi ako motor. Yun, ginamit ko muna. Pero that was during the time nag-motocross ako. Yeah, sabi na delikado sa kalye, which is true naman. Alam naman natin, totoo delikado sa kalye. So sabi ko, racetrack naman to. Lupa naman to. Pag ano mangyari, lupa siya. Pero masakit pa rin yung sempla. Bandang 1998, nahilig nga sa motocross si Eric at regular siyang nagmomotor hanggang early 2000s. Pero mula noon, natigil siya sa pagmomotor dahil na rin sa trabaho at ibang mga prioridad. Nakasubok lang siya ulit na regular magmotor ilang buwan bago magpandemya nang humiram siya ng motor sa kumpare niya. Yun nga lang, imbis na big bike, scooter ang napahiram sa kanya. Siguro baka 5 motor na hindi umaanda, pinahiram sa akin Mio. My God. Bakit may ang mahal-mahal ng bili ko sa leather jacket ko? Ang ganda-ganda na suot ko, papahiramin mo ako ng Mio. Sabi niya pala, kaya 100 lang kung saan sa ka na makakarating yun. Ginamit ko. 2 weeks kundi sinauli, nag-enjoy ako. First time ako naging komportable sa 2 gulong. Tawag siya, pero baka pwede mahiram ulit yung motor ko. Sabi ko, kapal naman ang mukha mo. Doon ulit na buhay ang passion niya sa pagmumotorsiklo at agad siyang kumuha ng sarili na niyang motor. I was supposed to buy an XSR. Since naipit yung sweldo, kulang yung cash ko na parang mga 64,000. Pero pagkita ko dun sa Yamaha na Aerox, kita ko Yamaha Blue. Lahat ng mga production bike na ginagamit ko nun was blue. So yun, may nauwi ako na scooter. Just to find out, mas magiging masaya pa pala ako, magiging comfortable sa scooter. Kasi ang laking ginhawa eh. Pagkakuha ni Eric ng Yamaha Aerox, doon na sila gumawa ng group ng mga kaibigan niya. Ang Guapings Moto. Nagpagawa siya ng stickers at ipinamimigay niya ito saan man siya mag-ride. Nag-viral ito sa social media. Old school ako, hindi naman ako into that mga social media, like whatever. Pero nakita ko ganun, sabi ko, may something to ah. This has to go somewhere. Mula noon, napasama na rin siya sa iba't ibang riding groups. At doon niya nakilala ang may-ari ng ET Works Motorcycle Racing Shop na tumulong sa kanya magsimula ng maliit na motorcycle business. Buha ako ng cap, Guapings Moto. Buha akong cap. Nagulat ako sa loob ng ilang buwan lang. Ang laki ng kinita yan, ang laki ng balik. Kumbaga, sa dami na sinuportahan din sa mga negosyo nung pandemic. Siyempre, nagpapadala, pinopromote natin. So happen, sila yung mga unang bumili. Eventually, nung kumita to, nag-unti-unti na, napunta na siya sa mga hoodies, shirts. Tapos sabi gusto mo magtayo tayo ng shop. Doon na nila binuksan ang Guapings Motorcycle Shop sa Naik, Cavite. Nagbebenta sila ng scooter parts and accessories at nagre-repair din ng motorsiklo. Nasundan pa ito ng panibagong branch dito sa Las Piñas. Yung pinaka-basic natin, yung CVT set, ito yung fully drive face, yung flyball, center spring, clutch lining,
Tsaka yung clutch bell niya. Yan yung pinaka-basic. Ito naman mas advanced. Ang tawag ito super stock. Yung piston niya papalitan, pati yung camshaft, tsaka yung fuel injector. Ayan, ano na siya, advanced na siya. Super stock na siya. Oh. Mas maganda yung hatak niya talaga, malakas. Di Kasi naman mas tumitipid nga. Kasi nga ano yung stock na CVT ng mga motor, napipigilan yung dapat niyang takbo. Medyo hirap sa napipigilan. Ito, nagiging loose lang. So, there's no effort. Hindi nahihirapan yung motor, yung engine. Gumaganda ang takbo at bumibilis ang motor dahil sa parts na ibinebenta nila. Pero paalala ni Eric, syempre dapat sa racetrack lang at opisyal na racing events magpapatakbo ng mabilis. Ang mabilis na paglago ng Guapings Moto sa loob lamang ng 1 taon, wala raw kinalaman sa kapital. Sa negosyo, ang kailangan hindi ang dami nagsasabi kailangan daw malaking puhunan, kailangan daw may supplier, kailangan may so hindi, kailangan magdesisyon ka. Kailangan magdesisyon ka kung gagawin mo. Hindi. Bakit? Kasi walang mangyayari kung hindi mo rin gagawin. Ngayon, pag nag-decide kang gagawin mo, that's when you go around, alamin mo na yung mga kailangan mo. Capital, hindi naman kailangan malaking capital eh. Kasi, first of all, pwede kang mag-resell. Nakakuha ka na ng gantong halaga kasi sa resellers, ganun ginagawa namin, minimum of 20,000 pesos. Pwede na sila mag-start mag-resell. Benta na lang online. Pero napakarami na ring motorcycle shops. Bakit nga ba ito ang napiling negosyo ni Eric? There's a reason kung bakit maraming motorcycle shop. So, ibig sabihin, comfortable sila sa nangyayari sa kita nila. So, sabayan nyo na lang. Sabayan nyo na lang kasi magdidepende na lang yan. It's not yung dami ng motorcycle shop. It's paano yung serbisyo mo. Paano yung pakikitungo at pakikisama mo sa tao. At bukod sa Guapings Moto, nagbukas din ang isa pang negosyo si Eric nitong pandemic, ang Guapigs Pork Shop. Sa mga takot magnegosyo at iniisip ang kapital, sinimulan ko lang yun, 20,000 pesos. Parang gano'n, hindi pa umabot ng 50,000. Sinimulan ko lang gano'n. Naalala ko yung pamangkin ko, sinanla pa yung cellphone niya. Para kay Eric, kadalasan, mas marami pa ang dahilan kaya napapalampas ng iba ang mga oportunidad. Sinasabi mo sa akin na artista kasi ako, kaya marami akong kilala, kaya magiging okay negosyo ko. Sabi ko, kami, hindi naman kami artista, wala naman kami kaibigan artista. Sabi ko, sino ba kausap mo ngayon? Magkano ba tayo? Kaibigan, o di supportahan kita. Diba? Kumbaga, people don't want to think out of the box kasi. So, para sa pagmumotor lang yan, pag may biglang problema sa harap mo, ano yung gagawin mo? Asalto ka na lang. Siyempre, mag-iisip ka ng paraan mabili, diba? You have to, kailangan yung isip mo, you always adjust, you always find ways. Patunay ang Guapings Moto na kahit pa nasa gitna tayo ng pandemya, may mga paraan tayong pwedeng magawa, hindi lang para malagpasan ito, kundi para umasenso. Kailangan lang ay may kaunting paniniwala at tibay ng loob na kakayanin mo ito. Artista ka man o ordinaryong tao.